El Filibusterismo, buod ng Kabanata 1, sa ibabaw ng kubyerta. Isang umaga ng Disyembre, naglalakbay sa Ilog Pasig ang Bapor Tabo patungong Laguna. Tinawag itong Bapor Tabo dahil sa kakaibang hugis nito. Ang sasakyang ito ay nasa pamamahala ng mga reberendo at ilustrisimo. Ang bapor ay tila isang higanteng nag-uutos. Pasigaw ang mga direksyon, mabigat at mabagal ang kilos. Ngunit walang sino mang kumukwestiyon. Sa ilalim ng kubyerta, siksikan ang mga Indio, Inchik at Mestizo. Sa itaas naman, komportableng nakaupo ang mga praile at opisyal ng pamahalaan. Mukhang mabait ang kapitan ng bapor, sanay siya sa malalayong paglalakbay. Naroon si Doña Victorina, si Don Custodio na mahimbing ang tulog at si Padre Irene. Naroon din si Simon, isang mayamang mag-aalahas na tinuturing na tagapayo at tagapagbigay sigla ng Kapitan General. Tahimik lamang siya ngunit pinakikinggan ng marami. Uminit ang ulo ni Doña Victorina sa pagsigaw ng kapitan ng babor at estribor. Nagtaka siya kung bakit ganoon ang mga utos. Ipinaliwanag ng kapitan na hindi maaaring paandalin ng mabilis ang bapor. May panganib dahil sa lalim ng tubig at sa mga pananim sa paligid. Kinakailangang dahan-dahan ang paggalaw ng sasakyan. Ang kausap ni Padre Camora ay ang mamamahayag na si Benzaib. Tahimik na nakikinig si Padre Salvi habang sinusukat ang bawat salitang binibigkas. Napag-usapan ang Puente del Capricho, isang tulay na gumuho dahil sa maling pananaw. Hindi ang lakas ng baha ang tunay na problema, kundi ang kakulangan ng wastong pag-iisip. Sumabat si Doña Victorina. Para sa kanya, wala ni isang maayos na lawa sa buong lupain, isang pahayag na walang sinumang agad na tumutol. Biglang nagsalita si Simon sa kakaibang tono, hindi ang lawa ang tunay na suliranin, kundi ang kakulangan ng tamang pag-iisip ng tao. Lumapit ang lahat upang makinig. Sinabi ni Simon na ang kanyang solusyon ay hindi mangangailangan ng gastusin. Dahil dito, marami ang agad na niwala. Iminungkahi ni Simon ang tuwid at malalim na kanal mula ilog patungong lawa, isang solusyong magpapabilis ng paglalakbay. Nag-alinlangan si Don Custodio, maraming bayan ang masisira, ani niya. Ngunit para kay Simon, walang halaga ang masisirang bayan. Ayon kay Simon, maaaring gamitin ang mga preso at kung kulang pa, ang mismong mamamayan. Hindi na raw kailangan ng bayad, pagkain lamang ang sapat. Nataranta si Don Custodio, nangamba siya sa magiging gulo at sa magiging reaksyon ng mga Indio. Binalaan ni Don Custodio si Simon, mag-ingat daw sa pananalita, ngunit iginiit ni Simon na nagbahagi lamang siya ng kanyang naiisip. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo, ipinagtanggol ni Don Custodio ang kanyang katwiran at tinawag na kaguluhan ang mungkahi ni Simon. Hindi na pinansin ni Simon ang pagtatalo, tahimik siyang tumalikod at pumasok sa loob ng bapor. Bilang ganti, isinalaysay ni Don Custodio ang pinagmulan ni Simon. Isa siyang alaherong naging malapit sa Kapitan General at ngayoy sanggunian ng pamahalaan. Ayon kay Don Custodio, hindi malulutas ang suliranin kung ang kapangyarihan ay nananatili sa kamay ng iilan. Tahimik na nakinig si Benzaib, isinusulat sa isip ang bawat sinabi, samantalang si Padre Irene ay bahagyang ngumiti lamang. Matapos ang pag-alis ni Simon, muling nagsalita si Don Custodio. Para sa kanya, ang mga suliranin ay dapat lutasin ng mga may karanasan at kapangyarihan. Ibinahagi ni Don Custodio ang sarili niyang panukala. Ayon sa kanya, ang mga naninirahan sa tabi ng ilog ay dapat mag-alaga ng mga pato. Ang mga pato raw ang kakain sa mga susong nagpaparumi sa ilog. Dahil dito, lilinis ang tubig nang hindi maghuhukay ng kanal. Naging interesado si Benzaib sa panukala. Bilang isang mamamahayag, nagtanong siya kung maaari ba itong isulat. Tahimik na nakinig ang mga naroon. Ipinaliwanag ni Don Custodio na hindi basta mga pato ang tinutukoy niya. Ang mga pato ng Pateros at Pasig ang kakain sa mga susong nasa ilog.
Tinanong ni Benzaib kung ano ang kinakain ng mga pato. Sandaling natigilan ang mga kausap. Walang agad na nakasagot. Sa huli, sinabing kinakain ng mga pato ang maliliit na susong nasa tubig at yaong nasa buhangin. Ayon kay Don Custodio, kung mag-aalaga ng pato ang lahat ng nakatira sa tabing ilog, unti-unting lilinis ang tubig. Hindi na kailangan ng malalaking proyekto. Biglang tumutol si Doña Victorina sa panukala ni Don Custodio. Nandidiri siya sa ideya ng pag-aalaga ng pato dahil sa balot at sa amoy na iniuugnay niya rito. Dito nagtapos ang usapan sa ibabaw ng kubyerta.